So hello guys, so the topic today is about moment of inertia. So this topic is under to the static of rigid bodies. So ito yung mga moment of inertia nila. Then ito yung mga shape na dapat as. So yung mga moment of inertia na yan, gagamitin lang yan sa mga provided shape. Halimbawa sa square ay so yung moment of inertia niya sa x and y is ph cube all over 12. Pati sa dito naman sa tawag dito, triangle is ph cube over 36. Dito naman sa quarter circle, 0.055 r raised to 4. The r is for the radius. And then for the ellipse, so ito yan, sa y and then sa x. So ganito din sa semicircle and the circle. So, well, this one guys, the moment of inertia with respect to x and y axis guys. Ito yung with respect to x and with respect to y. So, the moment of inertia guys, yun yung mga, sana, ito, ph cube, ito yan, dito yan sila. Dito yan masasubstitute. And then yung area, simple area lang. Yung area ng square, ano, 'di ba? A squared. Area ng triangle, 1/2 times base times height. Alam nyo naman, di ba? And well, this one is the distance from the x or y axis or to the centroidal axis. Mamaya explain ko. Ganun din dito. Pag with respect sa x, yung distance niya in y. Pag with respect to y, distance niya in x. Gets? So, next, polar moment of inertia. So, the polar moment of inertia is the sum of the moment of inertia with respect sa x and with respect to y. While the radius of gyration with respect sa x-axis is square root of moment of inertia with respect to x over the total area. Total area to, no? Ganon din dito, pati to, or yung jz and a. The jz is the polar moment of inertia. So, ganon lang. Oops. Mabilis ang discussion lang naman to. Sana. Okay. A rectangle is 3 inches by 6 inches. Determine the polar moment of inertia, and the radius of gyration with respect to a polar axis through one corner. So, game. Game. So, first, ano yung gagawin? So, first, determine mo muna yung centroid niya. Centroid, it is the center of gravity, which is yung gitna ng shape lang. So, eto yung centroids niya. So, the distance of the centroid to the x-axis is y. The distance of the centroid from the y-axis is x. The distance x and the distance y. Ito yun, oh. Sana. Ito, dito sila masasubstitute. Gets? So, game. So, yung first, hanapin muna natin yung note that this axis, centroidal axis yung tawag dyan, is nasa gitna. Na kung saan mapapansin natin na yung, wait lang, ayaw mabura, na yung shape natin is symmetrical. Ano ibig sabihin ng symmetrical? Wait lang, nawawala guys. Ano ibig sabihin ng symmetrical? Symmetrical is pareha sila, kabilaan. So, it means that this x, the distance of x is what? Kalahati nito. Anong kalahati ng 3? Is 1.5. Anong kalahati ng 6? The distance of y to the x-axis. Kalahati nito ano? Kalahati ng 6 is 3. So, gets naman. Symmetrical sila. So, kukunin lang yung kalahati ng length nila. Game. Wait. Area of a square. Area of a square is side times side, which is
6 and 3. So may inches yan, inches squared, 6, 12, 18 inches squared. So the distance of x is 1.5. The distance of y is 3. So first, determine the polar moment of inertia and radius of gyration. So hindi to yung polar, yun yung J. Diba J? So dagdagan na natin tanong, determine the moment of inertia and the polar of moment of inertia. So Ix. O sige, start tayo sa Ix. Ix, yung pinakita ko kanina, BH cube all over 12 plus area and yung distance nito, matik sa y, then square. So, ganito yun, di ba? Ganito yung nakasulat kanina. Area d of y, then square. So, eto, saan ko galing? Ba't naging ganito? BH cube dito. Gets? So, sulat nyo na to para hindi na ako mag-scroll up, scroll down. Gets? So, moment of inertia, yung base natin, since with respect tayo sa x, so, ito yung x-axis natin, yung base natin is 3. Ano yung height? Is 6. All over 12. Yung units, huwag na lang kalimutan yung units. So, inches to the fourth to. Inches cube to, tas to inches. So, inches to the fourth. Pag sinolve nyo, guys, lagyan nyo ng inches dito. Nakakalimutan ko lang minsan. So, yung area natin is 18. Just squared, then the D1, Y is what? 3 inch squared. Pag tinotal mo to, ano? Wait lang. Kunin ko calcio ko. 216 inches to the fourth. Ito yung moment of inertia niya with respect to x. So, pagdating naman dito sa y, dito na lang, no? Diba, BH cube din yun, all over 12, plus area of the x squared. Pag ginanap with respect to y, so titingin tayo sa distance of x. So, IY. Oh, since y na siya with respect sa y, so ito niyan yung magiging base natin. Kasi dito siya nakapatong sa y-axis. So, ito na yung base natin. 6 na nun siya. Inches. Yung height natin, yun yung magiging 3. Kanina, nandito, yung base natin, kaso with respect to x. So, ito yung magiging base natin. Kasi dito siya nakapatong. So, 3. Oh, 12 plus area. Anong area natin? 18 inches squared and the dx is 1.5 inch. So, ito, insert mo sa calcu mo yan. Ang lalabas na sagot dyan is what? So, may square to. Square. Is what? 54 inches to the fourth. Gets? So, meron na tayo niyan. So, inanap naman is yung polar moment of inertia. Sana yun? Ito. So, simply add them, Ix and Iy, to get the polar moment of inertia. Jz, Ix 216 inches to the fourth plus 54 inches to the fourth. Ano yung sagot dito? 410, 1, 270 inches to the fourth. Ito yun ay polar moment of inertia. Kaso may sinabi din siya dito. And with respect to the polar axis through one corner. So, gagamitin natin dyan yung Jz. So, R square top. Jz, ano yung Jz natin? 270 inches to the fourth. Pag sinabi naman yung area, yun yung total. Ano yung area natin? 18 inches squared. Inches square yan. So, mangyari dyan, yung units magiging 2 na lang. Ay, dito yung 2. Then, kaso naka-square it yung 2. So, units natin dyan is inches na lang. So, ano yung sagot dito? 3.87 inches. O, saan na tayo? I think tapos na. O, nakuha na natin. Pag sinabi naman is radius of gyration with respect to x, so gagamitin mo nun is yung ano, eto.
pag sinabi radius of gyration with respect to y, so eto nun. Substitute mo lang yung iy, then yung total, yung area, no? Total area. Halimbawa, ganito yung shape mo. Letter I. Area 1, area 2, area 3. Gets? So, total area. Hindi lang gagamitin mo yung area 1, no? Dapat kabuuan. Since dito sa shape natin is square lang, nag-iisang shape lang, yung kabuuang area niya is 18. So, gets? Yun lang. So, next problem tayo. Oh, screenshot. Oh, next. Ito yung sinasabi ko kanina. Determine the moment of inertia of the T section. So, ito, medyo may pagka-complicated na to. Pero, game. So, first, ano yung magiging area 1 natin dyan is what? Y bar to, no? Ibig sabihin nitong Y bar is the distance ay the centroidal axis with respect sa X. Kasi ito yung original X natin. Wait, palitan natin yung kulay. Ito yung original axis natin, X and Y axis. Paano ko nalaamang sa gitna yung Y natin? Since symmetrical lang yan, kabilaan. So, matik yung y-axis natin nasa gitna. Kaso may tinatawag tayong centroidal axis. O, mamaya natin explain yun. So, kunin muna natin itong area 1. Ito yun, yung square na yan. Ilan to? 2. 2. 2 ba yan? O, 2 in. Lang nakasulat. So, inches siya. Inches. 2 inches and 8 inches. So, kunin mo lang yung area 1 yan is 2 times 8 is 16 inches squared. Oh, wait. Oh, next. Eto, dito na tayo magkakatalo niyan, guys. Kukunin mo lang, hanggang dito lang yung kinuha kong area, no? Eto lang. Eto naka-shade. Yan lang kinuha kong area. So, kunin natin yung center of gravity, the centroid of this shape. Etong naka-shade, etong shinade ko. Kukunin natin center of gravity. Paano kumuha ng center of gravity? Kunin mo lang yung pinakagitnaan ng rectangle. Dito. Sabihin natin dito yan. Inula ko lang yan. Sabihin natin nasa gitna yan. So, etong axis na y na to, 'di ba, guys? Is saan siya? Gumalaw lang siya sa dito lang siya, 'di ba? Y dy. Pero noong gumalaw ba siya sa papunta sa x, 'di ba? Wala. Ulitin ko. Nasa y lang siya, nakapatong. Halimbawa, may axis ka. Sinabi, dito yan, nasa 5 points ka ng y-axis. So, yung x natin yun, ano siya? 0, di ba? Tapos yung y natin is 5. O, halimbawa, dito naman, 5 siya dito. So, yung x mo nun is 5, tapos yung y mo nun is 0. Kasi, bakit 0 yung y natin? Hindi naman siya umangat. Nakapatong lang siya sa x-axis. Ganito rin to. Nakapatok siya sa y, kaya yung x natin is 0. Gets? Ganon din yung dito. Naintindihan ba yung pinagsasabi ko? Wait lang. Kaya yung nandito is yung distance niya sa y with respect sa x-axis is what? Mamaya kunin natin. Kaso yung distance niya sa x is 0 inch. So, dy naman, lagyan natin ng 1. Eto, dy naman is 1/2 since nasa gitna siya ng rectangle ng 8. 1/2, 8 plus 2. Plus 2, nakita yung binilog ko sa baba. So, yung dito is 1/2 of 8. Tapos, kunin mo to, 2. So, pag-add mo lang yan, 1/2 of 8 plus 2. Ilan to? 6, no? 6 inches. Burahin ko na to, no? Sulat ko, 6 inches. O, next, area 2. O, saan yung area 2 natin dito? Linisin ko lang, no? O, eto yan. Ito naman yung area 2 natin. Itong naka-shade. First mong gagawin, kunin mo yung gitna. Ito yung gitna. Sabi natin ito yung gitna. O,
Ano yung D? Y nito. dx. Gumalaw ba yung dx sa y-axis? Ay, sa x-axis? Hindi man, di ba? Ganito pa rin siya. So, 0, 5, x and y. Yung 5, sample lang yun since 5 siya. Gets yung 5 na sa Cartesian plane. So, since nandito siya, yung x natin yan is what? D2x. Bakit 2? Kasi pangalawang area na yan. So, 0 inch pa rin. And D2y, ano yan? Since kalahati lang siya ng square na to, kalahati siya, 2 to. Ano yung kalahati niyan? 1/2 times 2 is 1 inch. Gets naman yung kalahati-kalahati, no guys? Hinati ko lang yung 2. Ito, hinati ko lang. Kasi nasa gitna siya. Ano yung kalahati ng 2? Is 1. Anong kalahati ng 8? Is 4 plus 2. 6. Gets yun, no? Gets naman yun. Sigurado kayo, guys. Nag-geometry na kayo, so matik, gets na guess yun. Gets naman eh. Kunin ko yung kalahati nito. Anong kalahati ng 8? 4. Kaso, pinapanap with respect to x. So, kunin ko yung dagdagan ko ng 2. Bakit dadagdagan ko ng 2? Since 2 yung height nito. So, 6. So, 6. Gets? O, yun lang. Sana ako. Dito, tsaka dito is D1y and D2y. Oh, goods. Sana ako, guys. Kunin natin yung with respect to its centroidal axis. With respect to its centroidal axis, guys. Paano kukunin yun? Ito yung centroidal axis natin. Ito nakasulat sa print. Yan o. Makita yan, centroidal axis. Y bar. Paano kumuha ng Y bar? Yan yung tanong. Y bar is simply by what? Centroidal axis natin, yun yung kabuang center ng isang shape. So, based from this print, yun yung figure na nakaprint, guys. Sinabi niya daw na yung centroidal axis natin is nandito daw. With respect sa x-axis na y bar daw. Etong y bar na to, ito daw yung centroidal axis niya sa y, no? So, to get y bar is simply add them. D1, wait lang, hirap man, D1y. Di sanay ako sa dy1 eh. Plus area 2, D2y. All over ng kabuuang area. 2, tas ito 1. Gets? So, to get the centroidal axis, yung centroidal axis yun yung kabuuang gitna ng shape. Based from this image, guys, dito daw yung centroidal axis niya. So, pinapanap yung y bar muna. Y bar, bakit plus yan? Nagiging minus yan kapag ang isang shape is eto yung square. Tapos, meron siyang butas dito. Kukunin mo yung area ng square. Yung area ng square, let's say area 1. Tapos yung area nitong butas na bilog. So, doon siya magsusubtract since butas lang yan. Butas siya. Lahat ng butas, minus. Lahat ng solid figure is add. Tapos nito, ano na tayo? Area 1, plug and play lang yan. 16 inches square. D1y, 6 inch. Plus, ano yung area 2 natin? 8 times 2. 60 inches squared. Length times width lang yun, guys, ha? Walang papalit, 16 inches squared. And D2y is 1 inch. 1 inch yun, guys. 16 inches squared plus 16 inches squared. 16 inches squared yan, guys. Pangit lang sulat ko. So, ano yung sagot dito? 3.5. Y bar is 3.5. So, sulat natin dito. Y bar is 3.5. 3.5 inches. Yan yung location ng ating centroidal axis, guys, sa Y. Since hindi natin makukuha yung centroidal axis ng X since area 2, D1, hirap. Area 1,
D1x plus area 2 D2x all over area 1 plus area 2. Ano yung area x natin? Ito ay 16. Tapos yung D1x natin is 0 plus 16 plus 8 multiply sa 0. So, cancel lang yan kasi naka-multiply sa 0. Any number multiply to 0 is 0. Gets? Sana na gets yun. So, now, wait lang, nalito na ako. Ito, dito. Oh, goods pa ba? So, pinapahanap with respect to its x-centroidal axis. Ano yung x-centroidal axis natin? Ito yung centroidal axis natin sa y, yo. Tapos ito yung centroidal axis natin, ay di, dito. Centroidal axis natin, xo. With respect to centroidal axis, ito yung x-axis natin sa centroidal axis, no? Ito yung tinutukoy niya nan. Ito. Oh, ulitin ko, no? Linisin ko, no? Burahin ko muna, guys. Pangit tingnan. Oh, ito yung centroidal axis daw natin. Nakuha na natin yan, di ba? Which is 3.5 inches. Tapos, ito yung XO natin. Tapos, ano yung YO natin? Ito, YO. Kaso, sa una nating silip kanina, ito daw yung D1Y. Ano yung D1Y, guys? 6 inch. D1Y is 6 inches. Dito naman tayo. Wait, paano ba to? Dito naman tayo. Yung distance nito hanggang dito is what? Ilan to? 1 inch. D2Y is 1 inches. I hope na gets. O, sana tayo, mamen. Kunin na natin daw yung with respect to its x-centroidal axis. Ito yan. With respect to x-centroidal axis ng moment of inertia with respect sa x plus area of dy squared. Yan yung formula kanina. Ito lang. Ito lang yan, guys. So, ito yun, no? Ginawa ko lang yung ix, ginawa ko ixo. Since yung xo, meaning yan is centroidal axis. Pag x lang, guys, halimbawa, ito, x, ibig sabihin yan with respect sa x-axis. With respect sa x-axis. I hope na gets, guys. Medyo una nakakalito to, pero goods lang. So, B, ano to? Since ito ay square, ay rectangle lang yan or square man yan, ito yun yung formula niya. BH cube and 12. Wala na parang space. BH cube all over 12 plus area 1 D1Y squared. Kaso dalawang area yan. Isang square. Wait. Ay, sorry. Isang square na nakatayo, which is ito. Yan yung area 1. May isang square na nakaiga, which is area 2. So, mag-a-add yan. Plus pa tayo ng isa niyan. Ito naman yung BH cube sa baba. Ito yan. Ito yung nakahiga. Over 12 plus area 2 D2Y squared. So, IXO. Ating IXO nito, guys. Base. Ano yung base nito? Base natin is 2. Ito, kita ba yung binilog sa taas? Sa taas. Tingnan nyo sa taas. Ito, 2. Base niya is 2. Yung height niya is 8. 2 inches 8 inches cube all over 12 plus area 1. Anong area 1 ito, guys? 16 inches and 6 inch. 16 inches squared and 6 inch squared plus yung base naman natin. Base natin sa second area to. Ito yung first area and second area. Ano yung base niya, guys? Ilan to? 8 ba to? Oo, 8. Tapos ito ay 2. So, ano yung base niya dyan? Yung base niya yung 8. Since nakapatong siya sa x. 8 inches with the height of 8 inches cube all over 12 plus anong area 2?
16 and 1. 16 inches and 1 inch squared. Gets? Oops, may nakalimutan ako. Sorry. Munti ka na. Sinabi pala, yung sinolve kong ito, guys, yan, yung mga sinulat ko yan, with respect to x-axis, yan, dito yan. Kaso gusto pala ng problem natin is with respect to its centroidal axis. So, ibig sabihin, yung ating d1y and d2y is mali. Dapat ganito siya. Ganito natin siya isusulat nun, guys. So, wait lang, kunin ko yung calcio ko. Squared. Sinabi pala sa problem is with respect to its centroidal axis. So, titingin tayo sa centroidal axis. So, distance at y1 muna tayo. Ito ay 6 inches, kabuuan yan. Kaso ito lang gusto nating hanapin. From the centroidal axis up to the centroid ng square, area 1. Paano makukuha yan? Itong y1, d1y, minus natin yan dun sa y bar. Y bar. Gets? So, d1y minus y bar. d1y minus y bar. Or y bar minus d1y. Pares lang yun. Kahit magne-negative, may square naman. So, magiging positive pa rin. O, next. Bay natin yung kulay, no? Next. Ito. From this point, sa center of gravity ng centroid natin sa area 2 is the distance of this up to the what? Up to this point, guys. To the centroidal axis. Ano yung distance niyan? So, the distance of this, guys, is what? Y bar. Ito yan. Ito. Yung Y bar, yung kabuuan, minus natin yan doon sa d2y. Gets? So, makukuha natin distance dun is yung ito. From the centroid of the area 2 up to this centroidal axis. So, y bar minus d2y. Sulat natin, no? Y bar minus d2y. Game, solve na tayo. Nagkamali pa ako. Malas. Kalimutan ko. Centroidal daw pala. Start na tayo. D1y minus y bar. Ano yun? D1y natin, 6 inches. Ito, minus daw natin sa y bar. 6 inches minus 3.5. 6 inches minus 3.5 inches. And then sa kabila naman is D2. Ay ano yung kabila? Y bar. Ito, y bar minus D2y. Y bar natin is 3.5 and D2y is 1. 3.5 minus 1. Minus 1 inches. Inches yun. So, IXO. Oh, wait lang. Calcio ko to. Mahaba to. 6 minus 3.5 plus 8 over 2 cube all over 12 plus 16. 16 ba yun? Oh, 16, 3.5 minus 1. Dapat may square to. Wait, nakalimutan ko. May square to May square. Ayun Tapos sa kabila din. Ito. Huwag kakalimutan yun. Nasa formula yun, nasa formula. Yung pa nakita ko sa unang part. Sagot is 290.67 inches. Inches ba to? Inches to the fourth raised to 4. Ito na yung sagot. So, yun lang sinabi sa problem yan with respect to its centroidal axis. Goods? So, ulitin ko. Nagiging plus to kapag ang isang shape is solid figure. Pero pag may butas na yan, guys, ma-minus mo lang yung yung butas. No, gets? So, ito, halimbawa to, butas to, guys.
butas to, hollow, square, cross-sectional, consists of an 8 by 8 inches square from A which is subtracted by concentrically place of 4 by 4 inches. So, ito na yung 4 by 4. Ito yung 4 by 4, yung hollow. Nagets naman yun. Find the polar moment of inertia. Molar moment na naman. Mababa na naman itong solution. Pero game. So, polar moment of inertia and the polar radius of gyration with respect to a z-axis. Z-axis, yun yung JZ passing through one of the outside corners. So, game. Yung area 1 natin dyan, yun yung malaking square, no? Ito. Yan yung buo. Yan yun. Tsaka na lang natin siya susubtract dito sa may butas. So, kunin natin yung buo. Area 1 is 2 plus 4 plus 2 is 8. 8 times 8 by 8, di ba? So, area niyan is 64 inches squared. Squared. Gets naman yun, no? Pagkuha lang ng area ng square. 8 times 8, 64. So, D1 x and D1 y. O, D1x. Oops, nakalimutan ko. Kunin natin yung center niya. Oops, this is not the center. Wait lang. Sorry. Given pala tayo ng x and y axis. So, given tayo ng x and y axis, guys, dito tayo magbe-base niyan. Kunin lang natin centroid nito, guys, ng square. Dapat tatama yan doon sa distance niya sa y-axis. Ito yung d1x. Tapos from this point up to this point, ito na yung d2. d1y. Gets? Kinuha ko lang yung gitna nila. So, kinuha ko yung d1y from the y-axis and d1x pala from y-axis and d1y from the x-axis. So, gets? Ano yung kalahati nito, guys? Since symmetrical naman yan, kalahati niyan, d1x is 4 and d1y is 4 also. Inches. Kalahati lang ng 8. 4. I hope na gets. So, bring ko na. O, next. Dito naman tayo sa kabilang square. Yung may butas na to, no? D2x and D2y. Yung may butas to, guys. Ito ay by 4. Tapos ito ay by 4 din. So, 4 inches. 4 inches yan. Ay, sorry. 4 inches times 4 inches is 16 inches squared. Dito yung 4, sorry. Tapos, from this point, since alam naman natin na yung kalahati nito hanggang dito is 1 half multiply sa 4. Kalahati ng 4 is 2. Kaso, ay height ka pa dito which is 2. So, 2 plus 2 is 4. Yun yung d2y mo. So, from this point, dito hanggang dito, kalahati ng 4 is 2. Kaso may distance ka pa dito hanggang dito which is 2 also. So, this is also a 4 inches. Paano ko nalaman 4 inches to? Siyempre, pag-add mo to, 2. Tapos ito, pag-add mo ng 2. So, 4, 2, 2. So, 8. Ayun o, 8 kamukha niya dapat. Gets. Gets naman yun o. Gets. Oops. Sana ako, guys. Oh. Since, ano daw sinabi? Which is subtracted, find the polar moment of inertia and the radius of gyration. So, moment of inertia, BH cube all over 12 sa square yan plus area 1 D. Ano to? With respect sa x, di ba? And with respect sa y. So, with respect x to, so d1y squared. Minus, dyan na tayo magma-minus since hollow yan. Butas. So, yung ma-minus natin dyan yung butas. Which is BH cube all over 12 plus area 2 d2y squared.
d2y squared. Sa x muna tayo. Since sa buong square guys, ito yung malaking square tayo magbibase niyan since area 1 tayo. With respect daw sa x-axis, ano yung x-axis nito? Di ba 8 to? So yun yung base natin. Yung height nito, 8 also. So kahit magbaliktad yan, inches to the fourth na niyan to, no? Tinamad lang ako maglagay ng units. Pero lagyan nyo pag nag-test tayo. And d1y is 4 inches. 4 inches squared. Plug and play lang yan guys, no? Minus. O, base natin. From the small circle, ay box. Base natin na nakapatong sa x-axis dapat is 4. Tapos dito is also 4. So, 4 inches, 4 inches cube all over 12 plus area 2. Anong area 2? 16 inches squared. Squared times down natin. Oops, this is the square. Ano yung d2y natin? Is ito, 4 inch squared. So, pag add lang yan. So, 8 cube. Wait, no? Kina-calculator ko lang, guys. Dapat tama yung mga ano nyo. Exponent, guys. Baka yun yung mandali sa inyo. Ano sagot? 1088. Ix, moment of inertia with respect to x-axis is 1088 raised inches to the fourth. So, next tayo sa y naman tayo, moment of inertia with respect sa y. Ganon din yun, yung formula, bh cube. Ito, bh cube, ito pa rin yung formula. Tsaka to, mag-iiba lang tayo ng d1x. Since with respect tayo sa y, pag with respect sa y, d1x. Pag with respect sa x, d1y. So, rewrite ko lang yung formula. bh cube all over 12 plus area 1 d1x squared plus, oops, this is not plus, a minus bh cube all over 12 plus area 2 d2x squared I of y. Yung base natin with respect to y-axis. Ito, base. Kita pa ba yung pinagsusulatan ko sa formula? Ibahin ko ata yung kulay eh. Ito, base. With respect sa y. Ano ba yung with respect sa y natin na base? 2 plus 4 times 2 ay plus 2 is 8 inches. Tapos yung height natin, ito yung height natin yan. Is 8 din. 8 inches cube. Over 12 plus area 1. Area 1 is 64 and d1x is 4. 64 inches squared, 4 inches squared minus. Base natin is 4 inches, then 4 inches cube all over 12. Plug and play lang yan guys. Yung base natin yan dito sa small square is 4 and yung height niya is also 4. Plus area 2 and d2x dito na ako. Area 2 and d2x 16 and 4. 16 inches squared and 4 inches squared. So, calculate lang natin yan. 8 and 8 cube all over 12 plus 64, 4 squared. And minus tayo ng 4 and 4 cube all over 12 plus 16 of 4 squared. The answer is what? 1088 also. Oops, 1088 inches to the fourth sa moment of inertia with respect to y. So, polar, ano sinabi sa problem guys? Polar moment of inertia. Polar moment of inertia. Yung formula niya na ito yun, no? Polar moment of inertia. Pagkaan mo lang yung Ix and Iy. Makakuha na ang polar moment of inertia. 1088 inches to the fourth plus 1088 inches to the fourth. Yung J natin is, ilan to guys? 2176.
inches to the fourth, 2176 yan, no? 1088 plus 1088, 2176. So, ano po yung sinabi sa problem? Radius of gyration with respect to x-axis to z-axis pala. So, radius of gyration, ito yan yung formula natin, GJZ and the total area, area 1 plus area 2. Total area, di ba? Ay, not minus, not plus, guys. Subtract pala, minus. Since hollow yun, di ba? Buhay butas. Ops, 64. Tas 16. 64 minus 16 yun, ha? Wait, may papakita ako. Ito yun, ito yung formula na yun. 64 minus 16. Yung area natin nun is what? 64 minus 16. Yung 16 yun yung maliit na square. And yung 64 yung kabuuan ng square. Yung kabuuan, tapos may maliit na square yun, di ba? May butas. So, kaya 64 minus yung butas. 64 minus 16. When 64 minus 16 inches squared. Yung JC natin is 2176 ba yun? Oo, tama. Inches to the fourth, cancel. May natirang dalawa kasi naka-square. So, inches na lang matitira. Ano yung sagot dito? inches. 6.73 inches. So, I hope na-gets guys. Ganun yung tamang pagkuha. So, pag sinabi naman dito, with respect to its centroidal axis, ito yung centroidal natin yan, pinakagitna, then with respect sa x-axis, XO, so y bar nun siya. Yung y bar, matic 4 lang yan, kasi kalahati lang ng 8. Pag sinabi with respect to its centroidal axis, kaso sa problem, sinabi lang is, ano yun? Wala naman siya sinabi, so matic, with respect sa lang sa x and y axis lang. Gets? So, ito yung mga formula na dapat kabisaduhin. Yan lang naman madalas nagagamit. Then, so that's all guys. Thank you. Goodbye. See you and God bless.